namatay sa kanya dahil siya God of this world. Pero walang namatay sa kanya. Kung meron mang inaalay mga bata, sa pilitan yun, sa mga revolto ba? Sa mga alay ng Church of Satan, may inaalay ng mga bata, mga Illuminati, kumakain ng bata. Yun lang yun, pero walang voluntaryo. Kaya masaya ang Panginoon kay Abraham sapagkat nang inalay niya ang kanyang anak sa ating Panginoon. Volunteer yun. Nagalak ng Diyos doon. Dahil binigay ni Abraham ang kanyang anak na masigit pa sa kanyang buhay. Amen? Yan ang mga anak ng Diyos. Kaya pinipersecute tayo, nagagalak ang Diyos kung naninindigan tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Witnessing with Scripture guarantees our word will be effective. Tandaan niyo yung mga sinasabi ninyo, yung mga salita ng Panginoon. Kapag kayo nagsasalita, iyan ang garantiya na inyong soul winning ay magtatagumpay. Dahil salita ng Panginoon niya. Hindi kaya niyo post kasi. Ngayon na sinisita ng Diablo ang salita ng Panginoon. Very rampant. Di ba meron Bible Chinese? Chinese Bible po, doon, pinost ko na yun sa inyo. Naisipin nyo yung Acts, yung John, chapter 15. Tuloy mo, ang pinapalagay pa, si Jesus Christ pa ang mamamatay tao. Sinisira na nila yung Word of God. Kaya ang daming atake yun ng Diablo sa mga anak ng Diyos sa Word of God. Pero magiging matibay kayo kung ang salita ng Diyos ay nasa inyong mga puso. Amen? Kaya nga nasa ating puso eh. Kasi kahit may Bible ka, kung wala naman yan sa puso mo, marunong ka magbasa, hindi mo naman ilalagay sa puso mo. Eh, gusto pa na Diyos mo hindi marunong magbasa. Pero nasa puso nila, salita ng Diyos. And then number 2, he was fully committed to this Savior. Si Esteban, nakita ninyo, talagang committed siya sa kanyang Panginoon. Amen? Alam nyo, ang Panginoon, ang kanyang talagang hinuntulan ay yung pag-aasawa. Kasi, from the beginning, alam nyo ba, ang pag-aasawa, hindi yan instituted ng sino mang tao. Hindi tao nag-invento niyang pag-aasawa. Gawa ng Diyos yan. At ang unang kinsan ng Diyos, si Eva at Adan. Kaya yung nasawa mo yung dalawang yan, hindi sila pwedeng pag-ibalayin. Ang problema, ito si Taning. Si Satanas, yun ang nagwasak ng kanilang samahan. Eh siguro kung may ibang babae doon, baka hindi sinamahan ni Adan yung si Eva eh. Eh kaya alam, wala na eh. Wala pong lili. Kasi una daw talaga may asawa si Adan. Ano mga perversion? May unang asawa itong si Adan. At ang pangalan si Lili. Kayo may pangalan Lili dyan, delikado tayo dyan. Hindi po yung totoo. Isa lang ang babae doon. At pumasok sa Satanas. Diba bakit? Kasi siya, listen to me. Si Eva kasi, walang Word of God eh. Kaya ang unang inatake ni Satan, yung babae, nakita ni Satan ang kahinaan niya. Kaya sinolo siya. At hindi na naman po isang araw yung nangyari. Nangyari na sa pakulit-ulit. Ha? Pabalik-balik yan. Di ba ganyan yung mga aswang sa inyo? Pag inulit-ulit kayo niyan, ulit-ulit ng tawa, ulit-ulit ng kwento, ulit-ulit, sabi, bibigyan ka pa ng hotdog niyan, o kaya naman ng mansanas. Boom! Doon bumabagsak ang bandera. O kaya ganun nangyari doon kay Eva. Totoo ba? Kaya kayo, minsan yung mga kababaihan, huwag kayo masyado namamasyal yan sa mga mall-mall. Bakit yan kayo matamulmol?
Kaya buti na lang yung iba natin mga member walang pera. Kaya kang pakuran na nakakaikot. No, siya. Kaya maraming pera, binibigyan maraming pera ko. Ang dami pumuntahan yan. He was fully committed to his Savior. Talagang committed siya. Alam niyo, nung tinanggap niya si Jesus, dapat committed kayo sa kanya. Siya lang ang mamahalin ninyo. Ganun din yan, siya lang ang ating Diyos. Ganun din yan kung kayo may asawa. Siya lang ang asawa mo. Ganun ibig sabihin nun eh. Fully committed. Kapag meron ka pa naman Diyos-Diyosan, na nagkakaroon ng problema. O di ba, nagiging malaking problema? Once na gumawa ka ng kalokohan, meron ka na ibang Diyos-Diyosan, o ang lalaki, meron na ibang babae, yung babae, meron ng lalaki, kawin-dawin na yung buhay ninyo. Ganun din sa Diyos natin. Kung ang Panginoon mo, may Panginoon ka pa, may trabaho ang Panginoon, meron kang Panginoon na barkada, may Panginoon kang kung sino-sino. Sino? Kaya maraming Kristiyano kahit saan di wala sa Diyos. Bakit? Maraming Diyos-Diyosan. Okay, ganun yung mga anak nyo dati nag-isip rito, wala rin bakit na Diyos-Diyosan na sila. Meron silang ibang Diyos. Amen? Pero kung ikaw mayroon kang Diyos at Diyos, faithful ka sa Diyos mo, nandiyan ka palagi. Nandiyan ka palagi. Kaya di ba? Oh, let's face it, kaya nga ang mag-asawa kapag may ibang babae na, ibang lalaki, kita mo, laging wala sa bahay. Yung dapat na sa bahay, ha? Kaya mahirap ulit. Si Stephen committed siya, wala akong pakialam kung patahin mo niya. Kaya yung mga taong ito, tingin niya, yung mga apostles noon, kung titignan ninyo, hindi na nag-asawa. O, tingnan mo si Paul, nag-asawa si Paul. Kaya naman naligtas si Paul, AD 34. Kaya ano ang ikinamatay ni Paul, ang edad niya? Nasa 56. Pero titignan ninyo, never nag-asawa si Paul. Committed lang siya sa Diyos niya. Kasi para sa kanila abala pa eh, kung may persecution, napuntis yung anak mo, ay asawa mo, ang hirap pa. Kaya nga, there was a story na isang Kristiyano na nabuntis doon sa kulungan. Ang pangalan niya, John Ken. I-search ninyo, isang Anabaptist na pinatay. Pero yung anak, ibinigay doon sa labas, sa kapatid niya. Kasi na-arresto sila dahil sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Eh nagkataon sila mag-asawa, ay nahuli yung asawa niya pinatay na at siya doon sa kulungan pinagbuntis niya yung anak niya. Para sa kanila ng abala kasi nga ang daming persecution, takbo dito, takbo doon. So hindi na naisip yan ng mga apostles and disciples during those time. And what is my point? Ang sabi ko na, we are committed to our Lord. Kung committed tayo, kahit anong persecution pa yan, kahit anong problema pa yan, magiging matatag ka. Hindi ka matatakot kahit na may aso pa yan, kahit na kung sino pa yan. Kung meron kang Panginoon, magiging committed ka sa Kanya. The council reacted violently to Stephen's witness. Habang nagsasalita si Stephen, galit na galit ang mga council. Ang Sanhedrin. Halos patayin sila. Yung ating mga kasama, pero si Stephen hanggang sa pinatay siya. They rose up against Stephen, demanding his death. We should not be surprised when the world rejects our witness. Kaya huwag kayo magtaka kung minsan may mga bumuupo sa inyo. Hindi tayo kakaiba sa Panginoon. Ang Panginoon, dinuraan, tinadyakan, sinipa, pinalo, pwede rin mangyari sa atin yun kung tayo nag-witness sa Panginoon. Alam mo, ang sarap pa nga ng buhay natin, convenient tayo eh. Wala nang gaganyan na ngayon. Dahil meron tayong proteksyon sa batas.
Diba? Pero sa panahon nila Esteban, wala. Wala yung mga Bill of Rights niya, mga human rights niya, walang human rights. Ngayon na lang yan, noong 1900, noon wala yung mga human rights. Jesus said believers would be rejected because He was rejected in John chapter 15. Kaya kung may nag-reject sa inyo, huwag kayo magtaka. Dahil anak ka ng Diyos. Pag may nagbibigay ka ng drugs, kinusot yung drugs mo, huwag ka magtaka. Huwag ka mag-retaliate. Ginawa rin yan sa ating Panginoong Jesucristo. That life, the life committed to self, will shrink from the danger of witnessing. Kaya kung tayo, kapatid, hindi tayo committed sa buhay namin sa Panginoon, tandaan nyo, babagsak tayo. Ang Panginoon lang ang magbibigay sa akin ng katatagan. The life will be faithful as long as it is convenient. That life will be surrendered only as long as it doesn't mean sacrifice. See? Pag ganun ka pa rin ang uri natin, eh, pag walang sakripisyo pa, okay lang yan, nandiyan lang yan. Pero pag something na meron ka nang ibibigay na buhay, ayaw na yan. Pero si Esteban, tignan ninyo, kahit na mabubos ang kanyang buhay, kapalit ang kanyang buhay, handa siyang ibigay sa ating Panginoon. The Savior met Esteban in his time of need and gave him a glimpse of glory. Amen? So alam nyo, pag tayo nagbigay ng buhay sa Panginoon, isipin nyo, nung pinapatay na po si Esteban, nung siya'y tumingala kapatid, bumukas po yung langit. Alam mo, tignan mo ang kasiguruhan ni Esteban, sabi niya, Lord, receive my spirit. Alam niya, kapag namatay siya, kukunin ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Kaya hindi siya takot eh. Yun ang maganda sa isang anak ng Diyos na talagang punong-puno ng malas. Wala na sa kanya eh. Hindi na eh. You don't care kung ano man yung nasa lupa. Kasi wala na eh. Binigay niya na lahat sa Panginoon eh. Amen? Alam niyo, napakahirap abutin ang kanyang estado ng spiritual sa isang Kristo. Pero dapat lahat tayo umabot sa ganung uri. Sa level ng ganung kataas na pananampalataya, katulad ni Esteban. Kasi malamang po sa atin yung yung panlupang katawan. Kaya amen, salamat sa Panginoon, meron na itong natututo sa akin. Kaya ang goal ng Panginoon ng lahat ng iglesia, o lahat ng member ng iglesia ng Panginoon, umabot tayo sa ganung level ng pananampalataya. Alam niyo po, isang curiosity, nung nakatayo si Paul doon, kasi narinig niya yung boses ni Esteban. Alam niyo sinabi ni Esteban, Lord, nag-pray na siya eh. Makikita niya na yung Panginoon, tuloy mo, nakampas na. Ano mo ang sabi ni Esteban, Lord? Sabi niya, Panginoon, huwag mong ilagay sa kanilang mga kamay ang kasalanan nito. Isipin mo, kapatid, makita doon yung He felt compassion for the lost. Kita mo yung kanyang panalangin, Panginoon, huwag mong ilagay sa kanilang mga kamay ang kasalanan nito. Alam mo, doon siguro ako ay believe, doon bumagsak ang puso nito kung nakita niyo. Kasi witness siya sa takpatay. Kaya di ba, na siya papunta doon sa Damascus. Ay posible hindi nagpukulay-kulay si Apostle Paul. Bakit ganun katindi ang faith nitong mga tao ito kay Jesucristo? Kaya nung sinalubong ng Panginoon si Paul, di ba, nung malakas na liwanag, ano sabi niya? Who art thou, Lord? Eh wala namang Panginoon si Paul, iba.
At may Panginoon siya, nga, yung kanyang Panginoon, yung Panginoon ng kanyang relihiyon. Ano sabi ng Panginoon siya? I am Jesus, whom thou hast persecuted. Kaya sabi niya, Lord, what will I have you to do? Ano gusto mo gawin po, Panginoon? Tinawag niya ng Panginoon si Jesus. Hindi pwedeng tumawag ng Panginoon si Paul sa iba, maliban sa Diyos nila. Pero dito, inadmit na ni Paul na Panginoon na niya si Jesus. Hindi mo basta mapapaniwala si Paul kung matindihan si Paul. Pero alam niya, ang kanyang nasalubong, walang iba, ang kanyang Diyos na ating Panginoong Kristo. Kaya mo pinag-aralan ni Paul lahat yan. Kaya we have a right doctrine. 14 years nagpunta siya sa Tarsus. Mag-aral siya. Kinonekta niya lahat. Yung Old Testament at yung pangyayari ngayon. Kinonekta niya. See? One, he was fully committed to his Savior. He felt compassion for the lost. Yung tatlong yan, kapatid, napakalaga. Heaven was real, his heaven. He looked up and saw Jesus. Amen? Ano ito kaya clear? Hindi lang sinabi ng Panginoon na siya umupo sa kanang kamay. Kundi mismo, second witness, si Esteban mismo, bumukas po ang langit, nakita niya si Jesus Christ at yung ating Ama. Amen? Wala naman ibang pangalan Ama. Yun yung Diyos natin. The Trinity. Co-equal with the Father. Kaya po, kapatid, kung nais natin maging matatag sa ating buhay, lalo na sa pag-ilingkod, number one, we must have a full confidence in the Word of God. And we must have fully committed to our Lord. And last, we must have compassion on others. Pag pinagsabi ang tatlong yan, kapatid, malimay tayo sa Panginoon. That's all stand.